si Brian A. Mendoza, and this is my daily devotion for today, August 30, 2024. Ngayong araw po ay tutuloy po natin ang ating talakayan about po sa ating series, which is the 7 Marks of a Healthy Family. At ang topic po natin for today ay about po sa commitment, family devotion, and discipleship. Now, sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Sa Tagalog po, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y tanim ninyo sa inyong puso. Ituruan ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Kaya para sa ating katuruan, una po, loving God is central to the family. Dapat lahat po tayo ay nagmamahal sa Diyos na abutin ang ating mga pamilya na mapalapit sa Diyos. Next po is discipleship happens in the family. Ang pagdidisipulo po, it happens in the family. Trabaho po ng mga magulang ang discipleship. Hindi lang po mga pastor, ministers, missionaries, hindi mga magulang kayo ang aabot sa inyong mga anak. Dahil sa bahay po, sino po ba ang kasama ng mga anak? Di ba po yung mga magulang? So, kayo pong mga magulang, trabaho niyo po or responsibilidad niyo po na turuan ang mga anak. Iabot po sila sa Panginoon. Kapag nakaupo po tayo, for example, sa sala, magkwentuhan, pwede niyo pong i-disciple yung inyong mga anak. Talk with them, disciple your own family. And lastly po is every family is a family church. Yung church nandoon sa loob ng tahanan. Ngayon kasi lalabas ka ng bahay para mag-church, pero noong unang panahon po sa Old Testament, yung church po ay nasa loob ng tahanan. Kasi tandaan niyo po, yung church po, mga tao po yan. Hindi po yan yung lugar na pinupuntahan. Binubuo po ng mga tao ang isang church. Kaya naman po para sa ating application, una po, start the family devotion and pray together. Karamihan po kasi sa membro ng pamilya natin ay hindi pa nakakapag-devotion. Hindi pa nakakapagdasal ng magkakasama. At kung hindi ganoon ang kultura ninyo, maybe ito na po yung sign para simulan natin na baguhin yung kultura natin. Sama-sama pong mag-devotion and manalangin na magkakasama. Also, start a Bible study with family and friends. Pwede nyo pong imbitahin yung mga friends nyo, kahit kapitbahay, and then kasama po yung family nyo, mag-start po kayo ng Bible study. Kaya naman po ang last po natin na application is start a micro-church, the church at home. Ano po, for example po, sa sala, pwede nyo pong i-invite yung mga friends nyo, yung mga kapitbahay nyo, yung family nyo, and then sa sala, doon po kayo mag-Bible study, and then ayun na po mismo yung Church of Christ. Dahil ayun po, gaya po yung sabi ko kanina, ang isang church po ay mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po yan isang lugar na pinupuntahan.